Through the Create More Act, we are opening the door to bigger investments that bring real opportunities to our people. We are supporting qualified projects that invest at least 50 billion pesos or create at least 10,000 jobs. They mean more business, rising up, more Filipinos employed, and more families given the chance for a better life. Grabe, akala natin palubog na ang Pilipinas. Pero ito ang isang napakalaking pasabog na ginagawa ng ating administrasyon. Ang biggest comeback ng Pilipinas ngayong 2025. Grabe, makasaysayan ito na ayaw pakinggan ng marami. Ang tanong, ang Pilipinas ba ay unti-unti nang dinodominate at kinukuha ang buong Asia? 70 record closing highs ngayong taon. Sumasabog ang ekonomiya sa gitna ng record na IP. Sa iba pang balita sa negosyo, ang Pilipinas ay nagiging pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Southeast Asia. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang Pilipinas sa mga mamumuhunan sa bansa kasunod ng isinagawang Philippines-Korea Business Forum na dinaluhan ng mga Korean business leader. Handang-handa ang Pilipinas sa mga mamumuhunan. Tiniyak yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippines-Korea Business Forum na dinaluhan ng mga Korean business leader, maging ni South Korean President Lee Jae-myung. Anang Pangulo, puspusan din ang ginagawang reforma ng administrasyon para masiguro na kampante ang mga kumpanya na maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas. Kaya nalaman ng magpapadali ng mga proseso at pagpapababa ng cost of doing business. Through the Create More Act, we are opening the door to bigger investments that bring real opportunities to our people. We are supporting qualified projects that invest at least 50 billion pesos or create at least 10,000 jobs. They mean more business, rising up, more Filipinos employed, and more families given the chance for a better life. Complementing this law is the Capital Markets Efficiency Promotion Act. We have streamlined the tax system for financial transactions, reducing the stock transaction tax from 0.6% to 0.1%, making equity investment more accessible and the creation of capital more efficient. At ano ito? Ang ating Pangulo ay pumunta na naman sa United States of America. At first time in history, 3 beses sa Pentagon. Ano ito? Kumusta? At welcome sa ating channel. Ngayon ay sisilipin natin ang nakahagulat na pagbabagong nagaganap sa Asia. At hindi ito tungkol sa China o Japan. Ito ay tungkol sa Pilipinas. Ang bansang matagal ng tinulugan, ngayon ay bumabangon. The Philippines is ready for investors. President Ferdinand R. Marcos Jr. assured this during the Philippines-Korea Business Forum, which was attended by Korean business leaders as well as South Korean President Lee Jae-myung. The president said the administration is also aggressively implementing reforms to ensure that companies feel confident investing in the country. This includes simplifying processes and reducing the cost of doing business. Sa ibang balita, ang Pilipinas ang nagiging pinakamabilis na lumago sa Southeast Asia. Pakinggan pa natin ito. Investments na pumasok sa Pilipinas kung saan umabot ito sa $897 million. Mas mataas ito ng 39.7% kumpara sa naitala noong Oktubre na $642 million. Ayon sa mga ekonomista, indikasyon ito na sisigla ng ngayong taon ang estado ng ekonomiya ng bansa. Ibinahagi rin ng British Chamber of Commerce Philippines ang mga reformang inilatag ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs noong Oktubre tulad ng digitalized audit system at single window trade facilitation platform. Dahil dito, hudyat ito na ang Pilipinas ay isang investment-ready na bansa. Dati, halos walang nakakapansin sa Pilipinas, bansang mahirap, walang pera at di priority ng mundo. Ngunit ngayon, isa na itong tahimik pero makapangyarihang pwersa. Ang mabilis na Pilipinas 101. Ang Pilipinas ay kilala sa mahigit 7,000 na isla, more than 100 milyong mga tao at dinanas ang pananakop ng Kastila, Amerikano at Hapon at ang paghihirap ng bansa. Matindi ang mga pinagdaanan pero ngayon bumabangon na ito. Ang ekonomiyang biglang sumabog habang natataranta ang ibang bansa sa inflation at digmaan. Ang Pilipinas ay lumago ng 6.5% GDP noong 2024, higit pa sa inaasahan. Tinatawag ito ng World Bank na isa sa pinaka-dynamic na ekonomiya sa East Asia. At hindi lang ito tiyaba, ginagawa nila ang trabaho. Katulad na lamang ng Build Better More, Bagong Pilipinas. Through the Create More Act, we are opening the door to bigger investments that bring real opportunities to our people. We are supporting qualified projects that invest at least 50 billion pesos or create at least 10,000 jobs. They mean more business, rising up, more Filipinos employed, and more families given the chance for a better life. Complementing this law is the Capital Markets Efficiency Promotion Act. We have streamlined the tax system for financial transactions, reducing the stock transaction tax from 0.6% to 0.1%, making equity investment more accessible and the creation of capital more efficient. Ang ating Pangulong Marcos Jr. ay nagpapatuloy ng mga proyektong infrastruktura, Metro Manila Subway na $7 billion,
New Manila International Airport, 15 bilyong dolyar, mga tulay, kalasada at tech hubs. Isama pa dito ang isa sa pinakamahabang tulay sa buong mundo. Isang matinding halimbawa ng mga infrastruktura ay ang Clark na ginagawa ng Smart City. Ang Cebu ay nagiging bagong IT capital. Dagdag pa dito ang young tech-savvy smart workforce. 500,000 na mga college grads kada taon. Karamihan ay STEM, nasa science, tech, engineering at math na sila'y nagtatrabaho dito sa bansa at hindi pumupunta ng ibang bansa. Ang global na mindset, malaking mga kumpanya tulad ng Accenture, IBM at JP Morgan ay narito na rin sa ating bansa. Sumasabog ang mga negosyo at ang BPO industry, gayon din ang digital economy. 30 bilyong dolyar na industriya ng BPO, 1.5 milyon na direct jobs. GCash, Shopee, Lazada ay booming na e-commerce sa ating bansa. Umangat ang kabuuang financial standing ng Pag-ibig Fund dahil sa malakas na kita mula sa investments. May umabot sa 1.23 trillion pesos ang kabuuang assets ng ahensya. Halos 50% ang itinaas ng investment sa 9.43 billion pesos ayon sa ahensya na nagpapakita ng matatag nitong pananalapi at kakayahang ipagpatuloy ang abot-kayang housing financing dahil sa mas malakas na kita mula sa investments. Umabot sa 1.23 trillion pesos ang kabuuang assets ng ahensya habang pumalo sa 190.13 billion pesos ang gross investment portfolio. Isama pa dito ang military modernization, 35 bilyong dolyar para sa modernisasyon ng militar. BRP Jose Rizal, kauna-unahang missile-capable na warship. Gayon din ang 20 na bagong F-16 mula United States na nakakahalaga lang naman ng 5.58 bilyong dolyar. Isama pa dito ang partnership sa United States, Japan, Germany at napakarami pang mga bansa sa buong mundo. Ang mga nangyari mga joint military exercise sa Luzon ay hindi may pagkakailang isang malaking hakbang ng Pilipinas patungo sa modernisasyon ng ating mga militar at ang nakakagulat na oil and gas discovery na talaga namang game changer. Nadiskubre ang 3.2 bilyong barrels ng langis at 2.16 trilyon na cubic feet ng gas sa Palawan. Isama pa dito ang Kadla Oil Field na operasyonal ngayong 2025. At dahil dito, pwedeng tumaas ang GDP ng 2% bawat taon sa susunod na dekada. Nagpapatayo na rin ang Sovereign Wealth Fund, Maharlika Investment Fund para tiyakin ang yaman ng bansa ay mapapakinabangan ng susunod na henerasyon. Ang Chevron ay naglagak ng 5 bilyong dolyar, gayon din ang Shell at ExxonMobil ay nakikipagtulungan. Isama pa dito ang mga very rare na earth and EV minerals. Sa Zambales, may nickel at cobalt na susi sa electric vehicles. At ang Pilipinas ay pwede maging global supplier ng EV battery materials. Idagdag mo pa dito ang renewable energy na patuloy pa rin na isinisagawa ng ating gobyerno. Ang target, 35% renewable energy by 2030. At ang largest solar farm sa Southeast Asia ay nasa ating bansa, nasa Nueva Ecija. Ang wind solar offshore projects sa buong bansa ay sinasagawa na supported by foreign investors mula Norway, Japan at Singapore. Ngunit hindi may pagkakaila ang geopolitical impact sa West Philippine Sea, ang China versus Philippines sa mga teritoryo ng ating bansa. Mga water cannon incident at naval standoffs, pero hindi umatras ang Pilipinas dahil pinaghahandaan ng ating gobyerno na protektahan ang ating sovereign rights, lalo na may nadiskubre na oil and gas sa ating lugar. Pero hindi perpekto, hindi may pagkakailang may corruption pa rin, may ilang mga power outage, may inequality, may climate changes, pero ang nais ng ating gobyerno ay tayo ay maging resilient. Katulad na lamang ng pagtutulak ng digitized government services, mass transit solution sa halip na roads lang, balik scientist program, mga expert na OFWs, pinalalakas ang tech ecosystem. At ang future, ang hinaharap mga kaibigan, ay nandito na. 4.9 bilyong dolyar na investments mula SpaceX para sa Starlink Internet, Google Cloud, Amazon, AWS sa Manila, 2 bilyong dolyar na tech deal sa Singapore at ang Philippine Stock Exchange all-time high. Foreign investors
$1.2 billion na inflow in first quarter pa lang. At ito mga kaibigan, tahimik man ang Pilipinas pero malakas sa gitna ng Asia. Kung may pattern ng mga bansang naging superpower, ang Japan mula 60s hanggang 70s, ang Korea 80s hanggang 90s, ang China 2000 to 2010. Sinong bansa o aling bansa ang susunod? Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa Southeast Asia. At ang Pilipinas ang nangunguna. Tahimik man itong gumagalaw, baka ito na ang biggest comeback para sa ating bansa. Sa lahat ng tagumpay, yaman at pag-asang ipinapakita ng bansang Pilipinas, isang bagay ang hindi dapat makakalimutan, ang tunay ng tagapagloob at tagapagbigay ng lahat na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang bawat infrastructure project, bawat trabaho, bawat likas na yaman na natutuklasan, lahat ng ito ay biyaya. Maaring gumamit ang ating Panginoong Diyos ng gobyerno, negosyo at teknolohiya, pero sa dulo ng lahat, siya pa rin ang pinagmumulan ng lahat ng pangangailangan natin. Filipos 4 verse 19. At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang tunay na pag-unlad mga kaibigan ay hindi lamang nasusukat sa GDP o dolyar. Ito'y nasusukat sa pananampalataya, sa kakayahang magtiwala at sa pagtanggap ng kabutihang loob ng ating Panginoong Kristo. Kaya habang binabantayan natin ang tahimik ngunit matatag ng pagsulong ng Pilipinas, huwag nating kalimutan ang ating dakilang tagapagloob na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na kayo po ang dakilang tagapagbigay, tagapagloob Panginoon ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ang aming mga nararanasan ngayon na pag-unlad ng aming bansa ay hindi po dahil sa aming karunungan o sa kakayahan ng aming pagulo, kundi sa inyo lamang po. Tulungan niyo po kami Panginoon na ipasakop ang lahat ng aming mga kagustuhan, ang lahat ng aming mga kahinaan, dahil kayo lamang po Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan at hindi po dahil sa aming lakas. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubay sa aming bansa. Patuloy niyo po kaming gabayan at alagaan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.